Kumusta mga tol? Shido recap nga pala. Ang title ng anime sa recap episode na ito ay Windbreaker. Ito ang kwento ng isang binata na nakahiligan ang pakikipagbugbugan upang hanapin ang pinakamalalakas. Simula pagkabata ay wala na siyang natanggap kundi rejection galing sa mga tao. Lagi siyang napupuna dahil sa byelaw na isang mata at black and white niyang buhok. Kung kaya naman naisipan niya na kung bubugbugin niya ang mga ito ay makiklaim niya na mas malakas siya dito. Ang binatang ito ay may pangalang Haruka Sakura na kasalukuyang papunta sa paaralan ng Frieren, isang guardian school na kanyang sinalihan. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang babae na hinaharas ng isang grupo ng mga kupal. Gusto ng kupal na makajaming ang babae na nireject naman siya. Kaya habang papaalis ang babae ay dinaanan ng kupal sa dahas ang kanyang estilo. Dito na pumasok ang ating bida upang subukan ang lakas ng mga kupal. May pa-intro pa sana si Boss Kupal subalit madali silang binugbog ni Sakura na halatang puro hangin lang naman. Kaya matapos yan ay lantrang sinabi ni Sakura sa kupal na mahina ang mga ito. Sinabi ni Sakura na ipaalam nito sa lahat ng mga kupal ang kanyang pangalan para umiwas ang mahihina at mahanap siya ng malalakas. Habang papaalis ay pinasalamatan ng babae si Sakura. Subalit di niya inasahan ito dahil sa rejection na natanggap sa kanyang nakaraan kung kaya naman hindi siya makapaniwala. At ayan na nga makikita kay Boy Brosco ang tindi ng pinsalang tumama sa kanya. Dinagdagan pa ito ng alukon siya ng babae na kumain na hindi niya na nagawa pang tanggihan. Tiyak na ibang labanan ito kaya ihanda ng mga Brosco ang kanilang mga puso. Balik sa eksena, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Kotoha Tachibana na kasalukuyang nagtatrabaho sa restaurant na pinuntahan. Sinabi nito na ang Frieren ay isang delikadong lugar kung saan laganap ang rambulan kaya siya ay nagtataka kung bakit naisipan ni Sakura na pumunta sa lugar. Hindi naman maintindihan ni Sakura ang kabaitan ng dalaga kaya nilantakan niya na lang ang omelet na hinain nito sa kanya. Dahil sa sarap ay gusto niya pang mag-take off. Kaya subscribe mo na yan para maka-take off ka din. Habang kumakain ay napansin ni Kotoha ang puting buhok at byelaw na isang mata nito. Bagay na inakala pa ni Sakura na pagpuna nito sa kanya, subalit nagpakita si Kotoha ng interes upang tingnan ito ng maigi. Kaya naman dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya ay tinamaan ulit siya ng ibang uri ng atake, tibayan mo dibdib mo boy. Matapos ito sinabi ni Sakura kay Kotoha ang dahilan ng pagpunta sa eskwelahan ng Frieren. Ayon sa kanya, ang Frieren ay isang lugar kung saan laganap ang bakbakan at dahil sa adik siya sa bugbugan ay gusto niyang maangkin ang pinakamataas na pwesto dito. Nagkaroon sila ng kunti pang kilitian nang magpaalam naman ang matanda na kilala ni Kotoha. Dito ay makikita si Sakura na ibinigay sa matanda ang nalimutan nitong gamit bago umalis kaya naman binigyan si nito ng dolsi. Si Rem sana. Habang nalilito si Sakura sa mga nakikita niyang kabutihan ay napunta naman ang usapan sa Frieren. Sinabi ni Kotoha kay Sakura na sa kasalukuyan nitong estado ay imposibleng maklaim niya ang top spot sa eskwelahan. Ikinagalit naman ito ng ating bida at sinabing hindi pa alam ng babae ang tunay niyang lakas. Sinagot ito ni Kotoha na hindi niya tinutukoy ang pisikal na kakayahan at ang rason ay dahil siya ay mag-isa. Lalo pang nainis si Sakura at sinabing hindi siya mahina para umasa sa iba sa gitna ng labanan. Matapos ang diskusyon ay umalis na ang ating bida. Sa kanyang lakad ay muli niyang nakasalubong ang mga kupal na kanyang binugbog. Subalit sa pagkakataong ito ay napakarami na nila. Dahil dito astang boss ng muli ang kupol na iyakin na siya palang nagtawag ng bagong mga kupol. Agad pinuna nito ang puting buhok at byelaw na mata ni Sakura at tinawag pa ito ng isa bilang pusa. Naging sanhi ito ng black flash ng mga panghuhusgang tinamo ng ating bida sa kanyang kabataan kung kaya naman tuluyan ng nag-init ang bruskong mahilig sa bugbugan. Sa gitna ng mahaba-habang blah 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 ni Intro Boy ay kinain niya ang mabilis na suntok ng ating bida na agad kumari pa na parang leon na nagugutom. Nag-all out si Sakura at sinugod ang mga kupol. Pinagsisipa niya ang mga ito at sa kanyang galing ay kaya niya nang lumipad. Pinawalan ni Sakura ang natatagol niyang mga galawan at binaisak ang mga kupol na hindi siya magawang tamaan. Sa gitna ng rambulan ay maririnig naman ito ni Kotoha na agad lumabas upang makita ang pinagmumula ng ingay. Kaya naman dahil nabakla ang isa ay kinuha nito ang kahinaan ng MC habang astang climax na traidor sa pelikula. Tinutukan nito ng kutsilyo si Kotoha subalit madaling kumilos si leading man at agad sinipa ang kupol. Hanep wala bang kiss dyan? Sumugod pa ang isa na agad hinalikan ang pader matapos ang sipa na binitawan ni Sakura. Nagpatuloy pa ang sagupaan hanggang sa marealize ni Sakura na luging-lugi siya dahil kailangan niyang protektahan si Kotoha. Hindi man sumuko si Sakura ay nariyang kumuha na ang isang bakla na mahilig sa patalim. Natimingin din nito si Sakura at nasugatan ang kaliwang paa.
Matapos ito ay sumugod si Boy Baseball sa na-corner na Sakura. Hindi naman alam ng ating bida na in love na pala siya kay Kotoha kaya din ito maintindihan kung bakit niya ito prinoprotektahan. Sa gitna ng siguradong pagkabukol sa ulo ay may bagong brusko ang nagpakita. Sinanggan nito ang baseball bat at si Nico ang humahawak ng swabeng-swabe. Dumating ang tatlo pa nitong kasama na galing pala sa Firenze School. Pinali ng Brusco leader na si Hiragi ang bat sabay nagdeklara ng digmaan. Natakot naman ang mga bakla nang mapag-alaman ito sabay sugod at umpisa na naman ang party-party. Madaling natalo ng grupo ni Hiragi ang mga couple at matapos iyan ay nagsilabasan ng mga tao na pinasalamatan naman sila. Hindi naman ito maintindihan ni Sakura kung paanong ang mga basag ulo na patapon ay pinupuri ng mga tao kaya mula riyan ay na-enlighten siya ni Kotoha. Sinabi nito na ang Bofurian ang siyang bumago sa lungsod 2 taon na ang nakakaraan. Sila ay kakaibang mga bayani na nabuo upang tulungan ang mga nangangailangan. Ang grupong ito ay naglagay ng tatak na babala sa sinumang maging sanhi ng pagkawasak. At ang tatak na ito ay ang sinumang pumunta dito para magdulot ng sakit, mangwasak, o sinumang may bahid ng kadiliman ay pupulbyusan ng Bofurian ng walang kinikilingin. Dahil diro kaya tinawag ng mga tao ang grupo bilang Bofurian the Guardians of the Neighborhood. Matapos itong marinig ay na-hype si Sakura subalit palaging niyang naiisip ang mapait na nakaraan. Makikitang nireject pa ni Sakura ang tulong ng mga tao at dito na pumasok sa eksena si Kotoha para tuluyang buksan ang maliwanag na dako para kay Sakura. Dahil dito ay unti-unting nabago ang pananaw ng ating bida nang makita nito ang bagong tahanan na tatanggapin kung sino man siya. Kaya mula dyan ay agad nitong sinipa ang boss ng Intro Boys upang ipahiwatig na si Haruka Sakura, ang kakaibang bayani ay dumating na. Dito na natatapos ang unang episode ng Windbreaker. Abangan ang kasunod pagkalipas ng ilang araw. Sana nagustuhan mo, like and subscribe mo na yan. Hanggang sa muli mga tol.